sa ayang ito. Kaya sabi niya, ayon sa paliwanag niya, fahada jihadul lahum bil Quran. Ito ay jihad natin sa kanila sa pamagitan ng Quran. Wa huwa akbarul jihadain. At itong pinakamalaki sa dalawang uri ng jihad. Di ba, sinasabi natin malaki at saka maliit, itong pinakamalaki. Wa huwa jihadul munafiqin aydan. At sabi ni Ibn Qayyim, at ito ay pakikipagharap sa mga munafiq, mga hipokrito. Fa innal munafiqin lam yakunu yuqatiluna al-muslimin. Ang mga munafiq, mga hipokrito, hindi sila nakipaglaban ng sandatang labanan sa mga Muslim. Balkano ma'ahum fi dhahir. Ang mga hipokrito ay kasama ng mga Muslim. Sa nakikita natin, wa rubbama kanu yuqatiluna aduwahum ma'ahum. At maaaring ang mga hipokrito ay nakipaglaban pa kasama ng mga Muslim sa kalaban ng mga Muslim. Wa ma hada qala Allah Ta'ala, at ganun ay sinabi ng Allah kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa surat dalawang surah, suratul Ahzab at saka suratul Tahrim. Sabi ng Allah, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim. Sabi ng Allah kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, o propeta, makipagjihad ka sa mga walang pananampalataya at ganoon din sa mga hipokrito, waghluz alaihim, at magiging mahigpit ka sa kanila. Kumbaga, higpitan mo. Sabihin, lakasan mo ang iyong paninindigan at higpitan mo sila. At alam natin, ang ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam kailanman hindi nangyari ang anumang pamamaraan na ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga munafik, kundi sa pamagitan lang ng Quran. Hindi kailanman nangyari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakipaglaban sa mga munafik sa pakipaglaban ng sandataan labanan, kundi sa pamagitan lang ng pamapaliwanag ng Quran. Minsan pa nga, kung di ako nakakamali, si Abdullah ibn Ubay, isa sa mga munafikin, sabi ng mga sahaba, o Rasulullah, da'ani adribu unuka. Sabi na, hayaan mo, ako ang puputol ng kanyang liig. Sabi, ako ang papatay sa kanya. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi. Dahil ayoko, nasasabihin ng mga tao, si Muhammad, pinapatay ng kanyang mga tagasunod. Ibig sabihin nun, mahirap na kalaban. Kasi kasama niya. Kaya, hindi basta-bastang pwedeng patayin dahil ang propeta, hindi na ginawa. Kaya ano ang jihad sa kanila? Ito, ang banal na Quran. Kaya, ayon sa paliwanag ni Ibn Qayyim, sabi niya, wal maqsudu anna sabilallah hiya al-jihad wa talabul ilm. Sabi ng tinutukoy dito na daan ng Allah, yung jihad at saka yung pag-aaral ng kaalaman. Wa da'watul khalqi bihi ila Allah, at pag-akay ng mga tao sang katauhan sa pamagitan ito, sa pamagitan ng banal na Quran tungo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang paliwanag na ito ni Ibn Qayyim ay mababasa natin sa kanyang aklat na Miftah Daris Sa'ada, ang susi ng tahanan ng kaligayahan. Nandun yung paliwanag na yun ni Ibn Qayyim rahimahullah sa itong pinaliwanag natin. Meron namang hadis si Abu Hurairah radhiyallahu an. Sabi niya Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jaa masjidi hada. Ang propeta nagsabi. Sabi na, sino man ang dumating sa masjid ko na ito, sabihin sa Masjid Nabawi sa Madina, lam yatihi illa li khairin, na wala sa ibang dahilan na pagtungo na dito kundi kabutihan, yata'allamuhu, kabutihan na kanyang matututunan, o yu'allimuhu, o di kaya kabutihan na kanyang maituturo, fahuwa fi manzilatil mujahidi fi sabilillah, sa ikatumbas ng nakipaglaban sa daan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang sabi ng propeta, karugtong na hadith. Wa man ja'a li ghairi dhalik, asin naman ang dumating na iba ang kanyang dahilan, hindi yun ang kanyang dahilan, fahuwa bi manzilatir rajul yanzuru ila mata'i ghairi. Sabi ng katumbas sa isang tao na siya ay tagamatsyag sa pagmamayari ng iba. Sabihin, hindi na pagmamayari. Sabihin, utos-utosan o tagamatsyag sa pagmamayari ng iba. Itong hadith na ito mabasa natin sa Ibn Majah na authentic na hadith. Okay. Dito rin sa kaalaman na ito mga kapatid, yun yung kumbaga mahabang paliwanag kasi para maintindihan natin kung bakit nagkaganon, na yung pala ay malaking jihad ang ating pag-aaral ng kaalaman, dahil ang kalaban natin ang sarili natin, pagkatapos nung kapag nakaya natin ating sarili, ang makakalaban natin
Sabihin, napakahalagang katangian ng dalawang bagay rito. Ang pagkasta ng kayamanan at pagturo o pag-aaral ng kaalaman. Kaya inutusan tayo ng Islam sa pamamagitan ni Prophet Muhammad SAW na mag-uunahan para dito sa napakahalagang kabutihan na ito. Hadis ni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sabi niya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi ithnatayn. Walang pinahintulot na kaingitan ng sino man kundi dalawang bagay lang. Rajulun, unang-una sabi niya, yung tao, atahu Allahu malan fasallata ala halakatihi fil haqq. Itong tao na ito na binigyan ng kaalaman ay ginastan niya lahat-lahat sa kabutihan, sa katotohanan, sa kabutihan. Wa rajulun atahu Allahu al-hikmah. At ang tao na binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman, fa huwa yaqdi biha. Ibig sabihin, itong kaalaman na ito ay pinamuhay niya, itinuturo niya, o yu'allimu at itinuturo niya tao. Itong hadis na ito, mga kapatid, ni Abdullah bin Mas'ud ay muttafaq alay. Napaka-authentic na hadith na napabasa doon ni Bukhari sa kasi Muslim. Okay, isa pa sa napakahalagang meron dito, mga kapatid, sa kaalaman na ito, dahil ang kaalaman, ito ay a'adhamu minna. Napakahalagang biyaya. Mga pinakadakila sa lahat ng biyaya na pinagdalog ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, ang kaalaman. At ang sino man ang pagkakaluhan nito, siya ang ginabayan sa katotohanan at ang katulad ng sinabi natin, dahil ang kaalaman na ito, mga kapatid, ay nagpapatunay na ikaw ay mahal ng Allah. Kapag ikaw ay natuto ng anumang kaalaman at naipamuhay mo, nai-apply mo sa sarili mo, ibig sabihin nun, ginabayan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ni Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sabi niya, sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, narinig niya Abdullah bin Abbas, sabi niya, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Sino man ang nais na kalaro maging mabuti, sino man tao na nais na kalaro maging mabuti, ay pagkakaroon niya ng kaalaman. Allahu Akbar. Kumbaga yun, kahit yun lang, mga kapatid, ang katangian na makakamta natin dahil nandito tayo sa pag-aaral ng kaalaman. Isa pa na. Kasi pinapatunayan ng Allah sa iyo na nag-aaral ng kaalaman, na gusto na kalala maging mabuti kayo. Yung kabutihan na yun ay, kumbaga, lahat ng kabutihan, hindi lang yung kabutihan ng makamundo, kundi ang pinakahuli sa lahat ng kabutihan na yun, yung pagmamahal ng Allah at pagkamit natin ng kaligayahan sa paraiso sa kabilang buhay. Kaya, may yuridillahu bil khair yufaqihuhu fid din. Allahu Akbar. Napakahalagang yaman, napakahalagang biyaya na pinagkaloob ng Allah. Sino man ang tinatawag na kaalaman. Okay. Katulad na sabi natin kanina, ang kaalaman, mga kapatid, ay mas una kaysa pagsamba. Sige, bawang magdasal, magsumba sa Allah subhanahu wa ta'ala, mauna mo ng ibadah. Dahil ang kaalaman ay nakakahigit sa pagsamba. At subalit, at kung sino man ang tao na nandun siya sa daan ng kaalaman, ay maging madali sa kanya ang daan tungo sa paraiso. Meron halis si Bayhaqi sa kanyang aklat na Sunan al-Bayhaqi na nagsalaysay ang ating ina, si Aisha radhiyallahu anha. Sabi ni Aisha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah auha ilay." Sabi ng Propeta, katunayan ng Allah ay nagpahayag sa akin. Ano yung pahayag ng Allah? Annahu man salaka maslakan fi talab al-ilmi sahhaltu lahu tariq al-jannah. Katunayan, sabi ng Allah, sino man dadaan o tatahak sa daan na kung saan daan na ito ay patungo sa pag-aaral ng kaalaman, sahhaltu lahu tariq al-jannah, gagawin kong madali para sa kanya ang daan patungo sa paraiso. Wa man salabtu kalimatayhi at athbartuhu alayhim al-jannah. Sabi, sino naman ang kinuha ko ang kanyang dalawang anak? Sabihin yung mga magulang na namatayan ng kanilang dalawang anak.